Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay atin pong pararaanin ang isang maikling panayam kasama po ang National Council on Disability Affairs dahil alam naman po natin na ngayong Abril ay meron pong observation sa World Autism Awareness Day. Kung hindi po ako nagkakamali, yung mismong araw po ay natapat ng Huwebes Santo, April 2, pero meron pa rin pong mga activities ang NCDA na syempre ay mahalagang maibahagi po dito sa ating programa, lalong-lalo na yung mga, kumbaga mga hindi pa aware kung ano po talaga itong Autism Spectrum Disorder o ASD at kung ano pong mga tulong na ibinibigay po ng ating pamahalaan kaugnay po ng naturang kondisyon na ito. At syempre kung hindi po ako nagkakamali ay meron din sila talaga na event ngayong araw. Siguro matanong na din natin sa ating resource person. And speaking of that, kasama na po natin ngayon dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang tagapagsalita po ng National Council on Disability Affairs. Walang iba kundi si Attorney Walter Alava. Attorney Alava, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello po. Good afternoon po and good afternoon po sa lahat ng taga-subaybay niyo po. Maraming salamat po, Attorney, for joining us po dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. So ang ating topic po ay patungkol po sa estado po ng Autism Spectrum Disorder dito sa Pilipinas. Pero unang-una po sa lahat, ano po ba ang autism? Okay po. Ang autism po or Autism Spectrum Disorder o ang tinutukoy natin na persons with autism. So based sa ating IIR on Republic Act number 7277 ay isang neurodevelopmental condition na karaniwang nagsisimula bago mag 2 years old ang bata. So ito po ay may kinalaman sa challenges sa communication, social interaction at pagkakaroon ng repetitive behaviors o specific interests. So mahalagang maunawaan po natin na ang autism ay hindi po siya isang sakit or kailangan gamutin, but it is part of a neurodevelopmental condition. And speaking of that po, Attorney Alava, ano po ba yung mga pinakamalalaking na lumalaganap na misconception ng mga Pilipino patungkol nga po dito sa Autism Spectrum Disorder o ASD na nais po na syempre maitama po ng ating pamahalaan, particular nga po nitong National Council on Disability Affairs? Tama po man, no? So, isa sa pinakamalaking maling paniniwala or konsepto ay ang ideya na autism ay hindi totoong disability. Kasi dahil ito ay isang disability na invisible. So, madalas itong napagkamalan or simpleng
parang masamang ugali lang, ganon. So, hindi po siya ganon. At the same time, hindi po siya sakit. So, hindi siya nagagamot. But our persons with disability po under the spectrum po, kaya nga po tinatawag natin na spectrum kasi nga po, iba-iba yung conditions nila that affects the neurodevelopment of that particular person po. At meron po ba, syempre, no, meron po bang mga programa po ang NCDA o ang ating pamahalaan para gawing affordable o libre po ang diagnosis at intervention para po sa mga pamilyang hirap sa buhay na kumbaga ay may kinakaharap nga po, no, o may kaanak po sila na merong ASD. Yes po. Actually po, si NCDA po is actually composed of 16 strong agencies of the government. So si NCDA po as a council, chaired by the DSWD, so kasama natin DOH, DPWH, DOLE, DOJ, mga ganun po. So 16 po tayo. So with regards po sa program natin, so sa kasulukuyan po, wala po talagang fully nationwide na parang libreng programa for our autism diagnosis or mga intervention. But meron pong mga suporta tayo nakukuha. So maaaring makukuha po dito yung mga subsidized assessment at therapy sa ilang public hospitals, sa ating mga LGU clinics, at sa DSWD services. So sa ilalim po ng Republic Act number 7277 or our Magna Carta. Meron din po tayong tinatawag na Persons with Disability ID na ini-issue ng mga LGUs natin na nagbibigay po ng 20% discount, 12% VAT, and then at the same time, 5% po dun sa mga prime commodities. Regarding naman po kung may update tayo with regards to the autism spectrum per se, meron po tayong Senate bill na po at naipasa. Ito po yung Senate Bill number 1822 na naglalayong na yung para sa mga nasa autism spectrum po na magkaroon ng PhilHealth coverage para sa autism services, libre o mas abot kayang diagnosis at intervention, tapos mas maraming therapy centers at support system. So yun po yung update po with regards to the autism spectrum po. Attorney, no, maisingit ko lamang po bago yung susunod po na katanungan. Meron po ba tayong datos sa ngayon kung ilan po sa ating mga kababayan ang meron pong autism o nasa autism disorders, autism spectrum disorder? Sa pagkakaalam ko po, ma'am, sa registration natin sa persons with disability na or tinatawag natin PRPWD, Philippine Registry for Persons with Disabilities. Meron po tayong parang category dun sa autism, but hindi po siya yung actual na total na na bilang, kasi yung bilang na yon are those na na-issuehan po ng identification cards natin sa different LGUs. Kung hindi ako nagkakamali, ma'am, nasa mga 100, 200 plus po yung na-issue natin ng mga identification cards. At ito naman po, no, attorney, maraming magulang na mga batang may autism ang nahihirapan sa paghahanap po ng paaralan na magki-cater po, no, sa kanilang needs. Ano po ang mga hakbang ng NCDA katuwang po ang Department of Education o DepEd upang palakasin po ang inclusive education po dito sa Pilipinas? Tama po kayo, mama. So sa ilalim po ng Republic Act number 11650 or tinatawag nating ILRC law natin, kasama din yung sa DepEd na Child Find Policy. So obligasyon ng mga paaralan na kilalanin at i-enroll ang mga learners with disabilities. So kabilang dito ang mga batang may autism. So ang mga hakbang na to po ay bilang dito sa mga hakbang na to ay ang pagkakaroon ng mga special needs na education programs at inclusive classrooms, mga individualized educational plans, inclusive learning resource centers natin na which is mandated by law na at least merong isa sa kada munisipyo or kada LGU natin, and then modified curriculum at teaching strategies. So bagamat may mga hamon na or patulad ng
kakulangan sa trained teachers at facilities, patuloy ang pagkakalakas ng inclusivity education with regards to awareness, campaigns natin. So tuloy-tuloy po yun sa NCDA at katuwang po natin yung DepEd po. Mm. That's good to hear po, no, attorney. Pero may mga ulat pa rin po, no, ng discrimination o hindi pagkilala sa mga persons with disabilities o PWID para sa mga invisible disabilities gaya nga po, no, ng autism o autism spectrum disorder. Ano po ang ginagawa ng NCDA para turuan po ang ating mga frontliners sa tamang pagtrato po sa kanila? Tama po kayo, ma'am. Despite na tuloy-tuloy yung ating pagkakaroon ng disability sensitivity training, sa ngayon nga po nag-launch kami ng tinatawag nating online learning system. I think this was launched like 2 years ago, last December 2 years ago, na naglalayon po ng really awareness para sa publiko po. At the same time, tinuturuan natin yung public na paano mag-deal with persons with disability. But with respect po sa diskriminasyon dun sa identification cards, si NCDA po currently nagkakaroon tayo ng Unified Persons with Disability na identification system. Ito po yung parang 24/7 verification system para po pag na-discriminate na hindi bibigyan po yung mga non-apparent disability, yung mga hindi nakikitang disability po, ay pwede po na i-verify sa ating portal po. So, meron po siyang, kasi digital ID po siya, digital identification. So, meron siyang QR code doon. Pag scan po pag na-scan po yung QR code, dediretso po yung sa portal at magpapakita po na yun yung person with disability. Kasi po, sa kasalukuyan na mga ID system po natin is, ang nangyayari, kanya-kanya po yung pag-i-issue ng mga different LGUs. Although it's mandated by law, but different po yung itsura, different din sa sizes. So, ang ginawa po ng NCDA sa thrust and direction po ng ating butihing Secretary Rex Gatchalian of DSWD po, magkakaroon po tayo ng Unified Persons with Disability ID system po. Sa kasalukuyan po, nagkakaroon tayo ng rollouts ngayon dito po sa Mindanao, particularly po sa Region 13 sa Caraga po. Ito naman po, no, meron bang mga vocational training o livelihood programs ang NCDA na espesyal na idinisenyo po para sa mga mayroon pong autism upang maging independent po sila, no, as kumbaga as they go older po? Actually po, wala naman po talagang specific na para sa autism, but actually it's for all po, sa lahat po ng mga klase ng or types ng disabilities. Kasi nga po, 'di ba, may dalawa tayong category, nakikita at hindi nakikita. At the same time, meron tayong 9 types of disability. So, dito po sa ating 9 types of disability, nakasama na po yung autism spectrum. Meron po tayong general persons with disability programs ng government. So, isa po dito yung vocational rehabilitation at skills training na halimbawa dito yung housekeeping, food services mula po sa DSWD at DOLE. And then at the same time po, meron po tayong mga sheltered workshops at livelihood assistance, and then mga employment incentives at reserve slots para sa mga persons with disability as nakaakma doon sa Republic Act 10524 na dapat po lahat ng mga government na mga opisina ay may 1% na persons with disability na hina-hire. At least po. And then sa private sector po, highly encouraged. Now, besides that po, meron din po tayong mga LGUs ngayon na nagkakaroon din ng mga programs, especially with the neurodevelopmental conditions po, na tinitignan nila kung high functioning ba yung bata or dun ba sa isang skill set lang na kailangan i-improvise. So, yun po yung parang mga different programs natin na gusto nating enhance. And at the same time, as we go on po, marami din po tayo natututunan, and yung best practices sa different LGUs natin, pinapasa po natin sa nationwide.
Bago po yung inyong panghuling mensahe po para sa ating mga tagapakinig na syempre nakatuon pa rin po sa ating paksa ngayon na regarding sa awareness no sa autism ay tulad ng aking nabanggit kanina ay ngayong Abril nga po no natapat ang Autism Awareness Day no na kung hindi po ako nagkakamali ay natapat talaga siya ng Huwebes Santo, which is April 2. Pero meron pa rin po ba kayong mga activities this month na may kinalaman po sa autism awareness? Yes po ma'am, no? Kasi we have different partners din po na mga stakeholders. Meron po tayong mga civic society organizations at the same time organizations of persons with disabilities na meron silang mga celebration at sinusuportahan natin. Ang alam ko po, nagpaplano na po dun sa Angels Walk natin, dun po sa MOA, and then meron pong mga different exhibits na nag-showcase ng mga paintings at saka artworks ng ating mga persons with disabilities. Actually marami po marami po tayong sineselebrate. And tama po kayo, na timing nga po siya sa April 2 na Holy Week po. But despite naman po, tuloy-tuloy yung celebration natin. And yung celebration natin is actually focused not just for awareness, but also for an inclusive society for our autism spectrum po. At ito na lamang po siguro, no, Attorney, ang inyo pong final message para sa ating publiko. Go ahead po. Sa lahat po ng Pilipino, ang autism ay hindi hadlang sa isang makabuluhan at masayang buhay. Ito ay bahagi ng diversity ng ating lipunan. So sa pamamagitan ng maagang screening, tamang pagsuporta at tunay na inklusyon, mabibigyan natin ng pagkakataon lahat ng mga may autism o nasa autism spectrum. So suportahan po natin ang mga polisiya at programang nagtataguyod ng kanilang karapatan, kabilang ang pagpasa ng Autism Care Act. Gamitin natin ang Persons with Disability ID bilang simbolo ng karapatan, hindi bilang pabigat. Sama-sama nating buuin ang isang lipunang inklusibo, patas at may malasakit para sa lahat. So in behalf of our Executive Director, Glenda Dirilova, nagpapasalamat po kami ma'am ulit para po mabigyan kami na oras at mapaihapahayag po kung ano po yung autism spectrum at ano po yung sineselebrate natin with respect to the autism spectrum po. Maraming salamat po and more power to you po. And with that po, maraming salamat din po, Attorney Alaba, sa pagbigay niyo po ng oras upang makasama po namin kayo dito sa programa. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Salamat po at mabuhay din po kayo. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang tagapagsalita po ng National Council on Disability Affairs o NCDA, walang iba kundi si Attorney Walter Alaba. Tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, asahan na ang malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahigit 20 pesos kada litro ang rollback sa diesel, 4 na piso naman at 43 sentimo naman sa gasolina at 8 piso at 50 sentimo naman ang mairo-rollback sa kerosene. Tiwala si Pangulong Marcos na malaking ginhawa ito sa mga driver, commuter at pamilya na apektado ng oil price hike kamakailan. Asahan aniya na patuloy pa ang mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng Middle East conflict sa publiko. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Sa kaugnay na balita, welcome sa National Public Transport Coalition o NPTC ang nakaambang oil price rollback bukas. Sa programang Bangon Bayang Mahal, nagpasalamat si NPTC President Ariel Lim sa pagsisikap ng pamahalaan upang maibsan ang hirap ng mga driver na apektado ng tensyon sa Middle East. Aniya, masaya sila sa bukas na pakipag-usap ng LTFRB at LTO na layong tulungan ang transport sector. Bawat sentimo ngayon sa pagbaba ng presyo ng crude at gasolina, malaking bagay ho para sa amin. Ibig sabihin, makakabawas po talaga doon sa paghihirap na inaabot namin. Nais malinawan naman ng NPTC kung sino-sino ang mga makikinabang sa Service Contracting Program. Aniya, hindi kasi nila batid kung kasama sila sa programa, lalo na kung madagdagan pa ang inisyal na pondo na inilaan dito. Okay po sa amin yan, kaya lang gaya ho ng sinasabi ko palagi, meron po kasing katulad sa service contracting na hindi namin alam hanggang ngayon kung paano po kaya yung mga tricycle. Di ho ba? Yan isang tanong. Taxi, TNBS, yung mga trackers po natin na napaka-importante na kanilang papel ngayon dito sa pagdi-deliver ng mga goods and supplies sa iba-ibang lugar. So yan po yung question lang naman doon. Si NPTC President Ariel Lim. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat sa mga pribadong individual at grupo sa inisyatibang makatulong sa mga kababayan natin ngayong panahong may kinakaharap na krisis. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pribadong individual at grupo na nagkukusang tumulong sa mga kababayan natin ngayong may kinakaharap ang bansa. Bunga ng epekto ng gulo sa Middle East. Sa pinakahuling vlog ng Pangulo ay sinabi nitong iba't ibang paraan gaya ng paglalagay ng community pantry kung saan ginagawa ang feeding program. Marami ding mga individual, sabi ng Pangulo, ang gumagawa ng hakbang para makatulong sa kanilang kapwa nang hindi na nagpo-post pa ng kanilang tulong sa social media. Saludoan niya siya sa mga kababayan nating nakikilahok sa ganitong bayanihan habang tiniyak din ng Pangulo na hindi titigil ang gobyerno para sa kaginawaan ng ating mga kababayan. Sa lahat ng ito ay kailangan niya ng pamahalaan ang kawang-gawa ng ating mga kababayan at tulong sa mga panahong ito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa inyo. Ganyan ang Pilipino. Gusto ko kayong saluduhan at pasalamatan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nasa 165 million liters ng fuel ang inaasahang darating sa Pilipinas ngayong Abril. Bahagi ito ng pagsisikap ng gobyerno na suportahan ang supply ng oil company sa gitna ng tensyon sa Middle East. Pinakahuling dumating sa bansa ang 329,000 barrels o 52.311 million liters ng diesel sa Malaysia. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, asahan sa mga susunod na linggo ang karagdagang supply mula sa Singapore, India at Oman. Ang kabuuang 165 million liters po ang na-acquire ng PNOC. Ang target nito kasi is 318 million liters, 2 million barrels. So sa ngayon po, ang na-order at siguradong darating is 165 million, which will come from Malaysia, Singapore, India, Oman, at Singapore also. So marami pong ibang bansa ang kukunan natin dito, hindi lang po galing po sa Middle East. Si Energy Secretary Sharon Garin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, inirekomenda ng Department of Energy o DOE ang lingguhang pagsasagawa ng Earth Hour
para makatipid sa paggamit ng kuryente at langis. Ito'y kahit aabot ang fuel supply hanggang mahigit 50 araw. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat may fuel supply ang bansa hanggang higit 50 araw, ay kinakailangan pa rin na magtipid para mabalanse ang demand. Kapag nakatipid aniya ng 50% sa fuel efficiency, maaaring tumagal ang fuel supply sa loob ng 75 days. Kahit po sabihin po natin na 50 days po yung fuel natin, pero kung nag-hoard tayo at hindi pa rin tayo nag-conserve, baka ma-shorten yan. Kaya kailangan po mag-conserve po tayo. Kung pwede lang po, kaya po nung umpisan may Earth Hour tayo, ang suggestion namin every week may Earth Hour para aware tayo that we have to save energy. Si Energy Secretary Sharon Garin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Malampaya royalties iminungkahing gamitin sa fuel storage facilities. Narito si Melanie Valdos Reyes para sa kabuuan. Iminungkahi ni House Minority Leader Marcelino Libana na gamitin ang kinikitang bilyong-bilyong piso mula sa Malampaya Deepwater Gas to Power Project. Ito'y upang pondohan ang pagtatayo ng mahalagang coastal petroleum storage facilities ng Philippine National Oil Company o PNOC. Ayon kay Libanan, kasunod ng matagumpay na drilling ng 2 bagong gas wells sa Malampaya, inaasahang magpapatuloy ang pagpasok ng malaking kita mula sa royalties sa mga susunod na taon. Anya, ang mga pondong ito ay nakalaan para sa pagpapaunlad ng enerhiya, kaya maaari itong gamitin sa pagpapalakas ng fuel storage capacity ng bansa. Batay sa datos mula sa Budget of Expenditures and Sources of Financing, umaabot sa 200 billion pesos ang nakolektang Malampaya royalties mula 2014 hanggang 2024 na may average na 18.2 billion kada taon. Ipinaliwanag ni Libanan na mahalaga ang pagtatayo ng strategic fuel reserves, kabilang ang diesel, gasolina at aviation fuel upang maprotektahan ang bansa laban sa biglaang kakulangan ng supply at pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, target ng gobyerno na ipatupad ang pilot run ng 10 pesos per liter na fuel subsidy program para sa public utility vehicles o PUVs sa Metro Manila. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, nasa 1.5 billion pesos ang inisyal na budget na inilaan ng pamahalaan para sa fuel subsidy. Sakop nito ang hanggang sa 150 liters kada linggo sa bawat sasakyan hanggang Hulyo. Tinatayang mahigit 142,000 na jeepney at UV Express units ang makikinabang sa programa sa buong bansa kasama ang tinatayang 14,000 na gasolinahan. Ang pasimula lang po dito sa Metro Manila, but with our coordination with the Department of Energy, Department of Transportation, pinaplano na ho namin yung paano to papapalawakin sa lalong mabilis na panahon. Ipatutupad din ng gobyerno ang service contracting program simula sa Miyerkules, April 15 sa buong bansa. Bahagi pa rin ito ng pagsisikap ng gobyerno na ibsan ang epekto ng taas presyo ng langis sa mga commuter at public transport worker. Sa ilalim ng programa, babayaran ng gobyerno ang mga operator at driver ng PUV ng 40 pesos hanggang 100 pesos kada kilometro bukod pa sa kinikita nila sa pamasahe. Sa kabilang dako, makakatipid ang mga pasahero dahil may hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Yung service contracting program which will start on April 15. Kasama po dito yung EDSA busway, kasama rito over 840 routes nationwide. Initially, out of these 840 routes nationwide, jeepney and UV Express runs, mga 543, if I'm not mistaken, are Metro Manila, Rizal, Cavite, and Laguna ang maapektuhan po yan dito sa immediate vicinity. The other 300 dito po sa ating ibang lugar sa buong Pilipinas. Si LTFRB Chair Vigor Mendoza II. Kumpleto
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, handa na ang emergency support ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga manggagawa na apektado ng Middle East War. Sa programang Boses, sinabi ni DOLE Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. na kabilang dito ang tupad at livelihood programs para sa targeted sectors. Patuloy namang nakabantay ang DOLE sa sitwasyon lalo't inaasahang maapektuhan ang malaking bahagi ng labor market. Nakahanda na po yung ating mga programa para sa emergency support and alternative income opportunities. Kabilang na po dyan, unang-una, yung tupad po, nakahanda na po yung ating kawanihan, yung Bureau of Workers with Special Concerns para po i-implementar para po sa ating mga targeted sectors. Kabilang po ang transportation para masiguro na yung mga drivers affected by the crisis, increase in oil prices po, ay magkaroon po ng tulong sa ganitong panahon. Si Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, interagency strategy para matulungan ang MSMEs at mapanatili ang mga trabaho, isinusulong ni Senador Sherwin Gatchalian. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Hinikayat ni Senate Protect Ad Hoc Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian ng gobyerno na agad magpatupad ng isang coordinated interagency strategy para maprotektahan ang mga trabaho at makapagbigay ng suporta sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na lubhang apektado ng tensyon sa Middle East. Pag-iiniit ni Gatchalian na dapat maglaan ang pamahalaan ng concessional credit para sa mga MSMEs at pansamantalang operating support para sa mga sektor na labis na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng lais. Tinukoy rin ng Senate Committee on Finance Chairman na maaari rin gamitin ng gobyerno ang nasa 1.9 billion pesos na pondong hindi pa nagagastos sa ilalim ng mga programa ng DTI para sa mga MSMEs sa 2026 General Appropriations Act. Maaari rin anyang ilaan ang dagdag na 309 million pesos mula sa hindi pa nagagamit na pondo ng DTI sa ilalim ng 2025 Continuing Appropriations para sa mga programang pangsuporta sa MSMEs. Binigyang din ni Gatchalian na dapat samahan ang mga programang ito ng mga emergency support program mula sa DOLE at TESDA, partikular sa reskilling at upskilling ng mga manggagawang nawala ng trabaho. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, repatriated OFWs mula Middle East, hinikayat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mag-apply sa Sustainable Livelihood Program o SLP. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tuloy-tuloy pa ring tulong para sa mga na-repatriate na OFWs mula sa Middle East kahit nandito na sila sa bansa. Bukod sa tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, hinihikayat na rin ng mga itong mag-apply para mapasama sa Sustainable Livelihood Program o SLP at makakuha ng tulong pangkabuhayan. Ayon sa kalihim, bahagi ito ng reintegration program ng pamahalaan para masigurong may pagkakitaan pa rin ang mga umuwing OFWs. Meron ayang dalawang uri ng tulong sa ilalim ng SLP kung saan tinutulungan ng mga benepisyaryo na makabuo ng kanilang business plan o kaya ay magtatag ng sama-samang negosyo tulad ng bigasan o patahian. Dagdag pa ng DSWD, maaaring direktang mag-apply ang mga OFW sa ahensya o kaya ay ma-refer ng DMW at DTI bilang bahagi ng whole of government approach ng administrasyon. Samantala, tiniyak din ng DSWD ang patuloy na pakipag-ugnayan nito sa iba pang ahensya tulad ng OWA para masigurong mabibigyan ng sapat na suporta ang bawat repatriated OFWs. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kahit na hindi naging maganda ang naging karanasan sa dating employer sa Qatar, ay
epektibo ang pananaw ng repatriated overseas Filipino worker o OFW na si Christopher Ryan Erepol nang makauwi dito sa bansa sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Kabilang si Erepol sa unang batch ng mga OFW na nai-repatriate pa uwi sa ating bansa noong Marso na sinalubong pa mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, nagbalik tanaw ang OFW sa kanyang naging karanasan noong nagtatrabaho pa siya sa Qatar bilang salesman sa isang supermarket sa naturang bansa sa loob ng 2 taon. Ayon kay Erepol, bago pa man ang tensyon sa Middle East, ay wala na siyang trabaho sa Qatar at 2 buwan na siyang naghihintay ng end service salary mula sa kanyang dating employer. Opo, paiksit na po ako. Paiksit na kami. Bali 3 kami. Yung 2 kasama, bali magpo-performance na nag-aantay ng end service. Tapos na rin namin. Ang kwento ko po nito is yung company po namin ay hindi maganda. Kasi hindi kami pinapasahod. Okay. Kaya nag-decide na kaming nag-resign. Nag-resign ako December. Tapos hanggang March, inintay pa rin namin yung sahod namin, tapos yung end service namin, tapos yung ticket. Tapos nung nag-OWA na po kami, nagkasundo po doon sa OWA at yung company namin na kinausap kami nung HR manager namin doon sa office. O sige, bibigay ko yung sahod nyo, pero makakauwi kayo, pero yung end service nyo ay hindi nyo makukuha. Before February 20, makakauwi kayo, pero hindi na end service. Di pinabayaan na po namin, nagpirmahan kami ng kasunduan na before February 20 ay makakauwi kami at makuha namin sahod. Pero po yung company namin is wala talagang awa sa amin, ay pinaasa lang po kami. Bukod sa hindi na nakuha ang kanilang final pay ay nagkaroon pa ng mga iniindang sakit si Erepol na maaaring nakuha niya mula sa stress sa kanyang pinagdaanan sa kanyang dating employer at sa stress sa mga naging pag-atake ng Iran sa ilang mga bansa sa gitnang silangan, kabilang na nga ang Qatar. Ani Erepol, nakapagpatingin naman siya sa mga kawani ng Department of Health o DOH nang sila ay makalapag na dito sa Pilipinas galing Saudi Arabia at doon nakita na mataas ang kanyang blood pressure. Ayon sa OFW, may ilan siyang mga kagamitan na naibenta dahil sa lagay ng kanyang kalusugan. Sa kabila nito, bukod sa puhunan upang makapagsimulang muli dito sa Pilipinas, ay naging bahagi si Erepol ng graduation ng kanyang anak na isa sa mga magaganda niyang karanasan magmula nang siya ay makabalik sa bansa. Okay naman po, nandito po yung pamilya ko dito sa amin. Nanay ko busy doon, nagtitinda, nagbabantay doon sa palengke. Tapos yung anak ko na yun dyan, palaro-laro lang. Kasi yung anak ko po nagbakasyon dito. At nagpapasalamat din po ako at naka-attend po ako ng graduation ng aking anak na nag-graduate siya ng grade 6. At naka-attend ako po. Si Christopher Ryan Erepol, isang repatriated OFW mula sa Qatar. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy ang pagbibigay ng tulong ng charity organization na Tres Marias hindi lamang sa mga Pilipino kung hindi maging sa iba pang foreign nationals na nasa Lebanon sa gitna ng mga labanan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hezbollah. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Tres Marias co-founder Myra Aragon na tuloy-tuloy ang kanilang pamahagi ng pagkain magmula ng sumiklabang tensyon sa gitnang silangan kung saan sila ay nakapagluluto araw-araw ng nasa 200 set ng hot meals. Ayon kay Aragon, minsan ay umaabot pa sa 300 ang naibibigay nilang hot meals depende sa request na kanilang natatanggap. Aniya pa, may mga pagkakataon na sila ay natutulungan ng Migrant Workers Office o MWO sa Lebanon pagdating sa mga ipinamamahaging food packs at maging sa pagluluto ng hot meals sa informal shelter ng Tres Marias. Kahapon po ang MWO, si
Labor Attaché Adam Musa, pumunta po sa amin kahapon, nagdadala ng mga food packs. Yes po, kasi yung food packages na dinala namin sa shelter, kasi sila doon sa shelter, sa informal shelter namin, may capacity sila to cook. Meron silang gas, meron silang kaldero na provide namin. So, pwede silang magluto. Yung hot meals na niluluto namin is for those nasa mga broken down buildings na nakatira na lang, sa mga informal shelters na nakatira doon at hindi sila makapagluto. Ang naturang informal shelter ay isang apartment na nirentahan ng Tres Marias kung saan maaari ring manuluyan ang dependents ng ating mga kababayan na nakapangasawa na ng banyaga sa Lebanon. Ibinahagi ni Aragon na mayroon ding shelter ang ating MWO sa naturang bansa na binibigyang prioridad naman ang mga overseas Filipino worker o OFW. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nangako ang Meta Platforms Incorporated, ang kumpanya na nasa likod ng social media platform na Facebook, na kanilang tatanggalin ang anumang social media post na mapapatunayan na isang fake news o disinformation. Ito ay kasunod ng hiling ng pamahalaan sa pamunuan ng Meta na kanilang aksyonan ang mga kumakalat sa kumakalat na social media post na hindi totoo at nagdudulot ng pangamba sa publiko. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Ronald Gustilo, ang national campaigner ng Digital Pinoys, tumugon ang Meta sa hiling ng gobyerno at inalis na nila ang mga disinformation networks at mga content na nasa kanilang platform. Kanila rin nilang ipinangako na gagawin nila ang kanilang makakaya upang tanggalin ang anumang mga post na hindi totoo at walang basehan. As long as the content is 100% fake news, they will take it down. As long as the content is deep fake, they will take it down. And we've had experience that they took down posts that we have endorsed to them, that we have reported to them, which is deep fake creation or totally fake news. Samantala, sinabi rin ni Gustilo na apektado ng pagkalat ng mga pekeng balita at impormasyon sa social media ang mga overseas Filipinos. Aniya, dahil hindi personal na nasasaksihan ng Filipino diaspora ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan, ay sila ang pinakamadaling tablan ng mga ito, kaya sinasamantala ito ng mga nagpapakalat ng fake news upang sirain ang reputasyon ng pamahalaan. Dahil dito ay may payo ang digital advocate sa ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho abroad na maging mapanuri at huwag basta-basta paniwalaan kung anuman ang kanilang nakikita sa social media at laging suriin ang mga source ng impormasyon. We have to warn our kababayans that they should not believe everything that they see on the internet. They should still verify with legitimate media outfits, because one of the items in the playbook of fake news perpetrators is to discredit legitimate mainstream media. Absolutely. They want people to believe these political vloggers who are obviously backed by certain political camps, no. So of course, since they have the backing of other politicos, they will echo what they are told to echo. Digital Pinoy's national campaigner Ronald Gustilo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Ban Toxics nagbabala sa masamang epekto ng paggamit ng plastic na mga salbabida at laruan. Narito si Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine para sa balita. Nagbabala ang Ban Toxics sa publiko hinggil sa paggamit ng plastic ng mga salbabida at laruan ngayong tag-init.
Base sa pagsusuri ng grupo, ang ilan sa mga swim vest, beach balls at iba pang uri ng salbabida ay hindi pasok sa itinakda ng RA 10620 o Toy and Game Safety Labeling Law. Nadiskubre rin nila ang pagkakaroon ng lead, mercury at cadmium na mga ito na lubhang delikado para sa mga bata. Kaugnay nito sa ilalim ng hakbang ng Bantox 6 na Safe Toys for Kids campaign, binigyan din nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng label ng lahat ng binibiling produkto sa merkado at pagsunod sa mga legal na panuntunan sa pag-angkat ng mga laruan mula sa ibang bansa. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga dating rebelde na tulungan sa serbisyo caravan ng pamahalaan sa San Mariano, Isabela. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Dumanon iti nasurok dua gasot nga individual karaman dagiti sigud a rebelde tinatulungan iti serbisyo caravan ti militar iti ili ti San Mariano, Isabela. Iti panangidaulo ti 502nd Infantry Brigade Philippine Army katulungan dati Task Force Balikloob ken naduma-duma nga ahensya ti gobyerno pinagkakadwa dagiti serbisyo ti gobyerno iti maysa a lugar ijay sitio Kasisiitan, Barangay Minanga. Ganda ti aktibidad amang itulod iti napapateg a serbisyo kadagiti sangagasot inna 56 a former rebels dagiti 56 ang kapamilyada kaspaset ti agtultuloy a panangipamuspusan ti gobyerno iti panangitandudo ti kapya ken reintegration karaman kadagiti tulong ti panangiwaras ti seedlings ken bini tinatnateng healthcare services panangiyawat kadagiti financial assistance ken panagproseso dagiti civil documents. Adupay dagiti kang runaan ang masapul dati na iyawat dagiti ahensya ken lokal a gobyerno. Kabayatan na personal met adimaray iti aktibidad ni Undersecretary for Defense Affairs ken Task Force Balikloob Chairperson retired Major General Angelito De Leon ang mga namnama iti agtultuloy a suportar dagiti former rebels ken ti panagsukumet dagiti nababati pay akameng ti makakanigid a grupo. Manipod syudad ti Tugigaraw dayto ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, barangay merging sa Baguio City layong maipatupad bago ang 2030 elections. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Batartarigagayan iti merging wenno amalgamation iti sangagasot 28 nga barangay ti Ciudad ti Baguio sakbay iti 2030 elections sigon kani Liga ng mga Barangay President Rocky Aliping. Inyibkas na kasapulan iti panagtipon nagati barangay agsipod ta ado dagati barangay asan nga kwalipikado nga agbalin nga barangay. Nasa una nga agdagop iti 20 nga barangay iti kwalipikado a barangay kasi iti barangay Irisan, Cam 7, Bakaking Norte, kenda Dumapay. Malaksid iti nasayat nga governance na ragpatda ti salary standardization iti barangay officials ken kumpleto iti empleyado da. Inlawlawag na a base iti local government code kasapulan nga dan iti nasarok kumurang 5,000 nga residente iti maysang barangay local government unit. Inyunay-unay na maysa kadagiti kangrudan nga benepisyo iti panagtipon nagati barangay iti panakapasayat iti governance iti barangay. Inayon na posible nga dumanon iti 5 nga gasot nga milyon na pesos iti savings iti lokal gobyerno manipod iti personnel services. Impeksa na posible nga mayrantay tinaso nga pondo para ti infrastruktura kenda Dumapay. Iti nabukol nga technical working group abukbuklen iti sumagmamano nga incumbent barangay officials iti adan responsibilidad amang ibigbig kadigiti ag-merge a barangay. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan na natin ang Lucena. Kauna-unahang Universal Healthcare Summit 2026 isinagawa sa Mamburao, Occidental Mindoro. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Tom Alvarez. Isinagawa ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang kauna-unahang Universal Healthcare Summit 2026 sa Mamburao, Occidental Mindoro. Ayon sa pabalid ng pamahalang panlalawigan, nilalayo ng nasabing summit na palakasin ang koordinasyon at pagpapatupad ng serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Tinalakay dito ang mahalagang usapin sa pamamahala, pondo, human resources at serbisyong pangkalusugan. Nagbunga ang summit ng mga kasunduan at konkretong hakbang upang mapabuti ang access at kalidad ng healthcare, kabilang ang pinalakas na ugnayan ng LGUs, DOH, PhilHealth at mga katuwang na organisasyon. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dadakoy na natin ang VIRAC, Alternating Flexible Learning sa Catanduanes State University, ipatutupad dahil sa mahal na presyo ng langis at mataas na heat index. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Nagpautubang Catanduanes State University poon Abril 13 nin Alternating Flexible Learning Modality, sigunyan sa memorandum ni SUC President 3 Dr. Gemma Acedo. Sigun sa pamunuan, inikasimbagan na sa halangkaw na presyo ning langis asin halangkaw na heat index, nganing mabawasan ang gastos asin maprotektahan ang seguridad kan mga estudyante asin mga empleyado. Sa week A, ipapautob ang flexible learning asin work from home setup, mantang sa work B, magkakaigwan in face-to-face classes para sa major as in laboratory subjects as in flexible learning tuyong Biyernes. Magtitinirman ang face-to-face sa mga final exams, mantang dagos ang clinical duties, OJT, internship, practicum as in ROTC. Ang graduate school naman, flexible learning manggiraray apwara sa may laboratory, mantang daiman digdi kabale ang College of Law. Gikan sa RP VIRAC, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa VIRAC. Dadako na tayo sa Kabisayaan. DSWD Negros Island Region nakapaglabas na ng mahigit 155 million pesos na cash relief assistance para sa mga tricycle driver. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Naka-release na sa masobra sa 155 million pesos nga cash relief assistance o kon CRA ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa mga tricycle drivers sa rehiyon. Sandig sa datos sa DSWD NIR, sa 34,977 nga target beneficiaries ang CRA, nakabato na ang 31,068 sa ila kung sa diin naglabot sa 155,340,000 pesos ang na-release ang regional office. Kada beneficiaryo ang nagbaton sa tig 5,000 pesos. Ang pagpanagtag sang CRA kabayan sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga hatagan assistance ang mga apektado ang palangabuhian sa tunga sa nagataas nga presyo sa petroleum products. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, mahigit 12,000 tricycle drivers sa Davao Region nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD Region 11. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao. Miabot nga to sa 62.3 million pesos ang napanghatag nga cash aid sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11 nga to sa kapin 12,000 ka mga tricycle drivers sa Davao Region gikan Abril 8 hangtod 10
ning tuiga. Ubos sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, kinatibuk ang 12,455 ka benepisyaryo ang nakadawat og tag 5,000 pesos aron makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga galastuhon taliwala sa paday nga pagsaka sa presyo sa lana. Gipahigayon ang pagpanghatag sa lain-laing mga syudad, lakip na ang Davao Region o Davao City, Digos City, Tagum City, Panabo City ug Island Garden City of Samal din tumong sa programa nga maminusan ang kabugat sa pinansyal nga matang sa mga driver ug matabangan sila nga mapadayon ang ilang panginabuhian bisan pa sa krisis nga dala sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Dadakuin na natin ang Butuan Regional Alternative Child Care Office o RACO, Caraga, patuloy ang pagpapaintindi sa kahalagahan ng legal adoption. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano. Regional Alternative Child Care Office Conraco Caraga padayon sa ilang kampanya para tas-an ang kahibalo sa publiko sa kaimportante nga legal ang pagsagop og bata. Para dinhi, dunay matagbulan nga pagpahigayon sa Adoption and Foster Care Forum. Usa sa napahigayon sa nasangpit nga kalihukan gipasilitar sa mga matinud-anong nagtrabaho nga social work interns gikan sa Caraga State University. Partikular gigiyahan ang mga partisipante sa maong forum mahitungod sa adoption ug foster care. Samtang gipasabot usab ang unod sa RA 11642 o ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act para i-highlight ang nagkadaiyang kaakuhan para masigurong anaa sa luwas, dunay paghigugma og makabaton sa permanenteng kapuy-an uban sa pamilya ang sagupon nga bata. Gihatagan usab ang gimbuaton ang Foster Care Act kun RA 10165 o ang RA 11222 kun Birth Rectification Act aron masabtan ang mga prosesong legal nga nagaprotekta sa bata ug sa ilang katungod. Niini lang Abril 8, subling gibagting ang kampana sa opisina sa RACO Caraga human makumpleto ang legal adoption process sa unom ka mga pamilya. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin na natin ang Marawi, 3 araw na Basic Incident Command System course isinagawa sa Marawi City. Narito ang kabang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Diyan pa no makapupulong ko pimburang opisina sa Marawi so inadin na tulugaw ya Basic Incident Command System Training Course sa minilunga sa The Ridge Hotel sa Gaya City, Marawi. Piagugupahan no City Government agugia Marawi City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRRMO ang kaya training ang mibaliro na trainer so makapupun sa Office of the Civil Defense o di na OCD abang sa Moroton mo sa region in Muslim Mindanao ang taga BARMM. Sangkot ay nadin na kambiyagsa na mala ini pamangdoron sa mga kitugit na kalidasi kung mga tiba na gusto pong lolan iginadin na mga ragor. Pinalamatan na City CDRRMO suwa dumiyar pa sang kaya inadin at training agus sa mga trainer sa inaliran so sa rigiran sa mala ilmo mesabot sang kaya inadin akambiyagsa. Diyan kaya inadin at training na paganibod niya sa adumpon na pumakatulog na sumpat iyan na training sibo sang kaya ragon o di na sa iko pumakatulog ang mga ragon. Gibo si Malik Mambuay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Narito na ang ating segmentong Balitang Negosyo at kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nagbabala ang Department of Energy o DOE na sasampahan ng kaso ang mga kumpanya ng langis na hindi susunod sa itinakdang mas malalaking price rollback sa gitna ng national energy emergency.
Sa isang emergency meeting nitong linggo, iginiit ni Energy Secretary Sharon Garin na dapat sundin ng mga oil firm ang rollback na 20 pesos and 89 centavos per liter sa diesel, 4 pesos and 43 centavos per liter sa gasolina, at 8 pesos and 50 centavos per liter sa kerosene na naiparating na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang hindi susunod ay maaaring patawan ng show cause order at legal na parusa. Gate ng industriya, mas mababa ang kanilang Means of Platts Singapore o MOPS-based computation, ngunit ipinakita ng DOE ang sarili nitong batayan na may kasamang free on board o FOB prices, forex, freight, premium at insurance. Babala ng mga eksperto, pansamantala lamang ang ginhawa dahil nananatiling mataas ang geopolitical risk matapos mabigo ang ceasefire talks ng Estados Unidos at Iran. May pangamba rin na kung pipilitin ang presyo, maaaring magbawas ng pagbili ang mga kumpanya at magdulot ng kakulangan sa supply. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng ibaba ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang 300 bilyong pisong investment target nito ngayong taon matapos bumagsak ng 22% ang approvals sa unang quarter dahil sa epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Umabot sa 45.53 billion pesos ang naaprobahang investments mula Enero hanggang Marso, mas mababa kaysa 58.95 billion pesos noong nakarang taon kahit tumaas sa 78 ang bilang ng bago at expansion projects. Tinatayang lilikha ang mga ito ng 10.87 billion pesos sa exports at 8,469 na trabaho. Nanguna ang manufacturing sector, sinundan ng Ecozone Development, IT-BPM at Facilities Development. Pinakamalalaking foreign pledges ay mula sa South Korea, Indonesia, British Virgin Islands, Taiwan at Japan. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, patuloy na pinahihina ng global volatility, mataas na energy costs at geopolitical tensions ang investor sentiment. Malaki ang ibinaba ng approvals noong Marso pero halos doble pa rin kumpara sa parehong buwan noong 2025. Naniniwala si Panga na maaabot pa rin ang target, ngunit kung tatagal ang sigalot sa Middle East, maaring magbago ang investment decisions ng global companies. Gate niya, ilang beses nang nalampasan ng PEZA ang ganitong krisis sa loob ng 30 taon at nananatiling matatag ang pundasyon ng ekonomiya ng Pilipinas para makahikayat ng investors. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang magbubukas ang 3 bagong EDSA busway station sa susunod na taon, kabilang ang Cubao, Magallanes at PITX ayon yan sa Department of Transportation o DOTR. Ayon kay Acting Secretary Giovanni Lopez, target nitong matapos sa unang quarter ng 2026. Sinabi naman ni Undersecretary Mark Pastor na uunahin muna ng ahensya ang pag-upgrade ng mga estasyon bago ituloy ang planong privatization dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Tinatayang aabot sa 70 milyon ang gagamit ng EDSA busway ngayong taon. Na-award na rin ang 251 milyong kontrata para sa bagong stations at footbridges sa Unimasters Conglomeration Incorporated. Sa ngayon, may 23 istasyon ang EDSA busway na bukas 24/7. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malapit na makalipad ang mga Pilipino ng direkta mula Maynila patungong Chicago matapos aprobahan ng US Department of Transportation o DOT ang hiling ng Philippine Airlines o PAL para sa bagong Trans-Pacific route.
Sa notice noong Abril 9, binigyan ng US DOT ng 1-year exemption authority ang PAL matapos bawiin ng Delta Airlines ang pagtutol nito kapalit ng pangakong magkakaroon din sila ng access sa Maynila mula sa Civil Aeronautics Board. Tinatarget ng PAL na simulan ang biyahe ngayong IATA summer season na magpapalawak sa US network nito sa 8 destinasyon, ang pinakamalawak para sa isang Philippine carrier. Gagamitin ng PAL ang Airbus A350-1000 para sa long-haul service at inaasahang darating pa ang karagdagang aircraft ngayong taon at sa susunod. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 13 ng Abril, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 59 na piso at 77 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 37 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 46 na piso at 81 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 75 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 63 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 80 piso at 17 sentimo. Nasa 69 na piso at 78 sentimo ang euro, 43 piso at 12 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 73 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang segmentong Sports Balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang bumalik sa pinakamalaking entablado ang Gilas Pilipinas Women. Pasok na sila sa FIBA 3-on-3 World Cup sa unang pagkakataon matapos ang 8 taon. Dinomina ng Nationals ang host Singapore 21-10 sa kanilang do-or-die qualifier sa OCBC Square nitong linggo. Umarangkada si Casey De La Rosa na may 11 puntos habang si April Bernardino ang tumapos mula sa foul line para tiyakin ang kanilang biyahe papuntang Warsaw, Poland sa Hunyo. Si Bernardino na bahagi rin ng huling World Cup team noong 2018 ay nagpasalamat na nabibigyan pa siya ng pagkakataong makalaro kasama ang bagong henerasyon ng Gilas. Kasunod ito na makasaysayang silver medal finish ng Pilipinas sa Asia Cup. Mabilis na lumamang ang Gilas, 11-15 at hindi na lumingon pa, tinapos ang isa pang panalo kontra Singapore na tinalo rin nila 21-19 sa pool stage. Dahil dito nakuha nila ang top seed kahit natalo sa Brazil bago sila nadala sa sudden death match kontra host matapos ang pagkatalo sa Lithuania. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isang bihirang all-Filipina matchup ang magaganap sa Stuttgart kung saan magtatapat sina Filipina tennis star Alex Ayala at kapwa kaliweteng si Leila Fernandez sa unang round ng Porsche Tennis Grand Prix ngayong Lunes. Nakatakda ang kanilang unang professional meeting sa hapon, tampok si Ayala laban kay Fernandez, isang Canadian star na may dugong Pilipino. Dapat sana'y sasabak si Ayala sa qualifying rounds pero umangat siya sa main draw matapos umatras si Zheng Qinwen dahil sa injury. Matagal nang may respeto sa isa't isa ang dalawang atleta at minsan nang tinawag ni Fernandez si Ayala na sweet girl at amazing person. Pero pagdating sa court, seryosong bakbakan ang aasahan. Target ni Ayala na makabawi matapos ang second round exit niya kontra Grand Slam champion Yelena Ostapenko sa Linz Open noong nakarang linggo. Si Fernandez naman na may lahing Leyte at Ilocos Norte ay galing din sa second round loss sa Charleston Open 2 linggo na ang nakalilipas.
Sa papel, mas may karanasan si Fernandez, runner-up sa 2021 US Open, may 5 WTA singles titles at kasalukuyang world number 25. Si Ayala, world number 46, ay nagwagi ng kanyang unang WTA crown sa Guadalajara noong isang taon. Pero mabigat ang dadaanan ni Ayala. Napunta siya sa loaded half ng draw na kinabibilangan ni na Jasmine Paulini, Mira Andreeva, world number 1 Iga Swiatek at top seed Elena Rybakina. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umangat si Justin Brownlee sa second half para ihatid ang Barangay Ginebra sa 109-96 panalo kontra Phoenix, ang kanilang ikalawang magkakasunod na tagumpay sa PBA Season 50 Commissioner's Cup sa Smart Araneta Coliseum nitong linggo. Mula sa 90 puntos lang sa first half, sumabog si Brownlee sa huling 2 quarters, kabilang ang 10 puntos sa matinding 12-0 run na nagbago ng 81-85 deficit tungo sa 93-85 na abante. Hindi na binitawan ng Gin Kings ang lamang at umangat sa 4-2 kartada. Nagbigay rin ng solidong tulong sina Ralph Koo at John Pinto na nagbigay ng sapat na pahinga kina RJ Abarientos at Scotty Thompson para sa kanilang malakas na finishing kick. Kumamada si Abarientos ng 28 puntos habang naghatid si Thompson ng 17 puntos, 4 na rebounds, 6 na assists at 3 steals. Bumida naman para sa Fuel Master si James Dickey III na may 21 puntos, 21 rebounds at 9 na assists, pero kinapos pa rin ang Phoenix na bumagsak sa 3-3 record. Nagdagdag si Ken Tuffin ng 18 puntos mula sa 6 na tres, habang may 17 puntos at 6 na rebounds si Jason Perkins. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinahigpit ng Far Eastern University ang labanan sa Final Four matapos talunin ang University of the Philippines 25-21, 22-25, 25-19 at 25-22 para makabuo ng 3-way tie sa ikatlong pwesto sa UAAP Season 88 Women's Volleyball nitong linggo sa UST Quadricentennial Pavilion. Naitigil ng Lady Tamaros ang 2 sunod na talo at umangat sa 7-5 kartada, kasalo ang Adamson at University of Santo Tomas sa gitnang bahagi ng standings. Mas matatag ang FEU sa endgame ng 4th set sa pangunguna ni Clarice Loresco, Eliza Devosora at Gercel Petalio bago tinapos ni Jaslyn Eliarina ang laban. Nagpasiklab si Loresco ng career high 17 puntos habang may 12 puntos at matibay na depensa si Devosora. May tigsyam sina Eliarina at Faida Bakhanke at nagtala si Tin Ubaldo ng 22 excellent sets. Bumagsak sa 5-7 record ang UP at isang talo na lang ang layo sa pagkalaglag. Nanguna si Ninya Itang na may 19 na puntos habang may 15 si Kian Olanggo at 17 o 14 si Bien Bansil. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, ipinakita ng Creamline ang puso ng kampyon matapos talunin ng PLDT sa 5 set, 22-25, 27-25, 19-25, 28-26 at 15-10 para makuha ang maagang bentahe sa semifinals ng Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference nitong Sabado. Ilang beses nang nasa bingit ng pagkatalo sa 4th set pero umatras ang Cool Smashers at nagpakita ng composure bago dominahin ang deciding set. Kumamada si Bernadette Pons ng 28 puntos habang bumawi si Gemma Galanza na may 17 puntos at mga clutch hit.
Maagang umarangkada ang creamline sa 5th set sa likod nina Galanza, Tots Carlos at Pangs Panaga bago tuluyang bumigay ang PLDT sa endgame. Nabawi rin ng creamline ang kanilang straight sets loss sa PLDT noong prelims. Nagambag si Eliza Valdez ng 10 puntos habang may tig 8 puntos sina Panaga, Bea de Leon at Carlos. Kahit may malalaking numero sina Alea Malaluan, Savvy Davison, Kim D at Majoy Baron, hindi na itawid ng PLDT ang laban at nag-collapse sa dulo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leong Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-abang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na, ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, kinilala ang galing at talento ng Pinoy pop girl group na BINI matapos silang kilalaning Global Force honoree ng Billboard Magazine para sa Women in Music Ceremony. Ang BINI ang ikalawang Pinay act na tumanggap ng ganitong parangal kasunod ni Sarah Geronimo noong nakaraang taon o noong 2024 pala. Iginawad ang pagkilala noong April 11, ilang oras bago ang kanilang makasaysayang debut sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Gaganapin ang awarding na yan sa April 29 sa Hollywood sa Los Angeles sa Amerika. Patuloy ang tagumpay ng grupo dahil dati na rin silang pinaralangan ng Billboard Philippines bilang Women of the Year noong nakarang taon, ng Rising Star naman noong 2024 at Powerhouse ngayong taon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And speaking of BINI, ay umukit lang naman kasi ito ng kasaysayan ang itong Filipina girl group matapos silang maging kauna-unahang P-pop act na nagtanghal sa Coachella 2026 sa Amerika. Ipinakita ng 8 miyembro ang kanilang husay sa isang punong-punong crowd, bagay na hindi nila inaasahan, lalo't maaga ang kanilang set. Umaga kasi yung naging pagtatanghal nila. Aminado ang grupo na nakaramdam sila ng kaba bago umakyat sa stage, ngunit napalitan nito ng saya at kumpiyansa nang makita ang suporta ng mga manonood kabilang ang mga Filipino fans. Isang araw surreal na karanasan yan ang naging pagtatanghal nila sa taunang International Music Festival at bunga ito ng kanilang matinding paghahanda at sakripisyo. Nagpasalamat ang BINI sa lahat ng sumuporta at nagpahayag ng nagpayag sila ng fulfillment na napatunayan nilang may puwang ang P-pop sa global stage. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, naging mahirap para sa aktres na si Angelica Panganiban na natanggapin ang katotohanan ng isa na siyang ina matapos isilang ang kanyang anak na si Amila Sabin. Ibinahagi niya na nakaranas siya ng anxiety at posibleng postpartum depression bilang first mom dahil pakiramdam niya ay tumigil ang mundo at nanibago ito sa malaking pagbabago. Kalaunan, natutunan niyang tanggapin ang kanyang bagong role bilang ina at asawa ni Greg Homan. Ayon sa kanya, hindi pala naging tahimik ang buhay niya, bagkus ay mas naging makulay at masaya ito sa positibong paraan. Sa kabila ng takot na naramdaman niya nung ipinanganak niya ang anak, itinuring niya ito bilang isa sa pinaka-memorable at fulfilling na yugto ng kanyang buhay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa uli nating chika for today, balak ng anak ng namayapang komedyanteng si Dolphy Quezon na si Eric Quezon na gumawa ng biographical film tungkol sa kanyang ama. Sa proposed biopic film ay tututok ito sa huling 5 linggo ni Dolphy dito sa mundo bago ito pumanaw noong 2012. Nakakatuwang niya sa proyekto ang veteranong aktres at direktor na si Beth Orteza na siya ring sumulat ng autobiography ni Dolphy. Layunin ng pelikula na ipakita hindi lang ang pagkawala ng comedy king kundi ang emosyonal na pinagdaanan ng kanilang pamilya. Kabilang ang mga himala at dasal na umano'y nagpalakas kay Dolphy sa kanyang mga huling araw. Patuloy na kinikilala ni Dolphy o kinikilala ang legacy ni Dolphy sa industriya at kamakailan nga ay may panawagan pa mula sa isang individual na igawad na sa kanya ang Order of National Artist. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat tayo sa ating mga nakasama sa studio. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang ating mga segmento para sa araw na ito. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Pati na rin sa ating mga tagapakinig para sa araw na ito. Patuloy pong sumubaybay sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa ating mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.